Hello Leo, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, una mensahe po ninyo ay positive change. Ayan. So, sabi dito, dare to be different. When you are criticized, remember that you will never please everyone. Many brilliant and gifted individuals were not fully appreciated or understood in their own lifetime. Yet, it is often they who have sown the seeds of change. Ayan. So, maaaring ito na kailangan na ninyong mag-create no, ng pagbabago sa buhay ninyo. This could be the way you navigate things sa buhay ninyo. This could be a new perspective, no? Yung ganon. Meron din ditong about mga criticisms. There are so many people around us na very judgmental, 'di ba? Maraming tao sa paligid natin na parang mas kilala pa nila tayo rather than more than pagkakakilala natin sa sarili nila, 'di ba? Kaya parang kung may gano'n on a personal level, kapag may gano'n akong na-encounter, parang mas ako ang nahihiya, 'di ba? Kasi parang mas kilala pa niya ako, 'di ba? Yung gano'n, the way na magsalita ang ibang tao. So, may mga gano'n siguro na klaseng energy around you around this time, Leo. Kaya, alalahanin nyo na lang, no, na kahit anong gawin ninyo, kahit anong effort ang gawin ninyo, pakikisama't lahat, meron at meron talagang judgmental na tao. Diba? And it is beyond our control. Hindi natin makokontrol ang mga bibig nila, hindi natin makokontrol yung pag-iisip nila. Kaya let's just focus on ourselves, no? Let's change the way we see things, people, and situations, 'di ba? At doon na lang tayo sa kung ano ang mas positibo, kung ano yung sa tingin natin ang mas mabuti at mas maganda. And yun, iwasan na lang natin na mag-focus sa mga taong ganon. Iwasan na lang natin na mag-entertain ng mga ganong klaseng tao sa buhay natin because it will just give us negative energy. So what else? We have prayer. Ayan, napakaganda. If you would like to say this prayer, no, screenshot nyo na lang or i-post niyo yung video muna. Sabi rito, Dear Guardian Angel, help me to be flexible in my attitudes and beliefs. Help me not to fear the transient nature of life. Help me to remember the eternal light which emanates from my soul and the eternal light which emanates from the heart of every living thing. Help me to remember that I am eternally guided and loved by God and all creation. Okay? So, napakagandang prayer. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. For the next 3 months, April, May, June. 8 of Pentacles, napakaganda na nagpapakita rito kung gaano kayo kasipag, gaano kayo ka-diligent, gaano kayo ka-perfectionist, no, sa pag-perform ng inyong mga trabaho. So, mukha namang nag-i-enjoy siya, no? So, most likely, ganun kayo, no? Kapag may ginagawa kayo, may tinatrabaho kayo, masaya kayo, no? Masaya kayo and because maybe this is where your passion is, kung ano yung trabaho ninyo sa ngayon, anong ginagawa ninyo, maybe you are enjoying it, no? Kaya nakikita ang produkto ninyo, no? Ang produkto ng pagtatrabaho ninyo, maganda ang resulta, maganda ang itsura, yung ganon, no? So maybe you are focusing on your craft, no? In the next 3 months. 7 of Cups, mayroong mga oportunidad, no? These are multiple opportunities coming your way at maaring yung parang nagmimini-mini mo siguro kayo dito sa mga oportunidad na to kasi maaring madami, no? Maraming choices, maraming iba't ibang pagpipilian kayo rito, no? Kaya maaring nagmimini-mini mo kayo kung alin dito ang para sa'yo. So, tune into your intuition, no? Leo, tune into your intuition because yan ang maggagabay sa inyo. Yan ang magtuturo sa inyo kung saan kayo dapat papunta, no? Kung anong patan dapat ninyong tahakin, anong tawag dito, anong
choice or option dito ang best para sa iyo at this time. We have the moon energy. Pag-isipan ninyong mabuti before you make a decision. Kasi meron ding pinapadala sa inyo ang universe na guidance. No? At ang guidance na to through your intuition or through your dreams. Kaya pay attention sa inyong mga napapanaginipan, kung ano yung mga elemento na nilalaman ng inyong panaginip. So, ano kayo doon? Tignan ninyong maigi, no? Tignan ninyong maigi, pakinggan ninyong maigi, and yun ang gawin ninyong guidance, no? Before you make any decision. Kung sa mga panganaginip naman, make sure na kung ano yung naalala pa ninyong mga elemento sa inyong panaginip, pagising ninyo, write them down on paper. At saka i-research ninyo, i-google ninyo, tignan ninyo kung anong symbolism ng mga ito, no? Kasi that is the guidance para sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have love. Ayan, oozing with love kayo, Leo. So, punong-puno kayo ngayon ng pagmamahal at pag-ibig. Hindi lang ito pag-ibig at pagmamahal, no? Sa love and romantic partner ninyo, but this could also be love for everyone. Diba? Mahal natin sa buhay mga kaibigan natin, maaaring nagpapakita tayo ng pagmamahal din sa kanila, kung gaano sila kahalaga sa atin, yung kapamilya natin, yung gano'n, and even your work, no, your job. Dito, dahil parang ini-enjoy nyo, parang inaalay din ninyo dyan, no, yung inyong lakas, ang passion ninyo, so meaning, ini-enjoy din ninyo yan. So, love ninyo yung trabaho ninyo, parang ganon. Kasi nga, nagsisikap kayo na maging perfect. Then, yung bawat galaw, no, na ginagawa ninyo para sa inyong trabaho. For others of you, baka meron ditong kasalan, baka merong marriage proposal na magaganap. What else? We have abundance. Napakaganda. For sure, this is abundance of money coming your way. And also, since katabi niya si love energy, so pwedeng abundance of love din dito ang marireceive ninyo or may experience ninyo from the people around you. From your loved ones, from mga kaibigan, yung ganun. What else? We have action. Ayan, kung meron kayong mga iniisip, gawin. Kung meron kayong mga ini-envision, for yourself. So, now is the time that you need to take action. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, wag na kayong maghintay ng mamaya pa, or bukas pa, or next week pa, no? While the opportunities are here, no? So, take advantage nyo na yan, okay? At mag-take action na kayo. But, make sure, no, na bago kayo mag-take action, make sure na pinag-isipan ninyo, pinagplanuhan, kasi mas maganda ang resulta, no, kapag napaghandaan ang isang bagay. What else? We have Vesta. So, this is about focus, no? This is about focus. So, siguro sa ngayon, kung ano man yung, kunyari, mga ginagawa ninyo tulad nito, no, sa trabaho ninyo, sa career ninyo, talagang naglalagay kayo dyan ng 100% focus ninyo. You know, talagang things are going to, or things are rather falling into its right place, no, yung ganon. Kaya, continue to focus on what you are doing. Kasi, kumbaga, inaayunan kayo ng universe sa ngayon na dahil masipag kayo, dahil nagtsatsaga kayo, dahil diligent kayo sa kung ano man ang inyong tinatrabaho, ano man inyong ginagawa. Kaya, He is also supporting you, no? Na tinutulungan ka na everything will fall into its right place, everything will go smoothly. Kaya napakaganda lang din ito. So, what else? We have Scorpio. Ayan. So, Scorpio, this is a reminder for you, no, Leo, na it's about time na to get your emotions in check. Okay? Lalo-lalo na baka lately magagalitin kayo, irritable kayo, maaaring ganon. Kasi maybe this is the perfect time na, 'di ba, to manage your emotions wisely. Okay? Kasi kunyari, magagalitin kayo sa ngayon or mabilis kayong magkaroon ng outburst, tignan ninyo, ano ang nangyayari sa inyo kapag nagagalit kayo, 'di ba?
para mas maramdaman ninyo na dapat talagang baguhin, dapat ninyong i-manage, no, na maayos ang inyong mga nararamdaman. Kasi kunyari, yung galit na yan, 'di ba? Sa tuwing mag-outburst kayo, ano nangyayari sa inyo? Ano nararamdaman ninyo, 'di ba? Basta i-stress kayo, 'di ba? Nagkakasakit yung kung anong parte ng katawan ninyo, lalo-lalo na kung meron kayong mga iniindang sakit tulad na laban ng hypertension, mga ganon, 'di ba? So pag nagagalit kayo, it's gonna affect your blood pressure, 'di ba? And stress alone, napakalaki ng epekto nito sa katawan ninyo. Kaya this is a reminder for you, no, na get your emotions in check para as much as possible you can adjust, you can make changes, no, for the better. So what else? So we have the second house. So dito naman sa second house, this is about managing your resources, no? This is a reminder for you to kung dito ito kailangan ninyong i-check yung emotions ninyo. Dito naman sa second house, ang kailangan naman ninyo dito pagtuunan ng pansin or kailangan naman din na ninyong i-check dito is yung takbo ng inyong pananalapi, yung finance department naman sa buhay ninyo. Kasi maaaring hindi ito nasa balance eh. Maaaring you are indulging more on material things, mga luxury, yung mga ganon. And maybe may mga ibang bagay kayong nanineglect tulad na lamang ng pag-allocate ng budget para doon sa inyong mga needs, no? Para doon sa kung ano ang necessary na gawin sa ngayon. Baka merong i-renovate, baka merong aayusin, kahit maliliit na bagay. So, maaaring hindi ninyo yon napagtutuunan ng pansin sa ngayon. Kaya siguro nagkaka-scramble kayo pagdating sa mga bills. Kasi baka hindi ninyo naaasikaso or hindi ninyo napagtutuunan ng pansin ngayon 100% kung ano yung needs ninyo, kung ano yung mga kailangan na bayaran muna, ano mga kailangan na paglagyan ng budget natin, no? For others of you, on a positive note naman, this also second house signifies that there could be an extra money coming your way, no? Maaaring meron din ditong unexpected income na dumating. Pwede rin naman na meron ditong windfall of money. Maaaring merong bigla na lang dadating na pera sa inyo, meron na lang mag-o-offer ng merong magraregalo, yung parang ganon, ano? Or it could be a win. Pwede rin na ganon ang ganap dito. So, good luck din sa'yo, no? Thank you for watching. Love and light. Namaste.